Maraming salamat, Carla Paderna. Mga boss, 5 araw na lang, May 8 po ngayon at 5 araw na lang ay magkakaroon na tayo ng halalan para sa ating midterm 2013 elections. At para pag-usapan ang tungkol sa legal issues at iba pang mga maaaring maitulong sa atin ng mga abogado, kasama natin ngayong umaga si Attorney Trixie Angeles, ang spokesperson ng Integrated Bar of the Philippines. Magandang umaga, ma'am. Magandang umaga, JC. Magandang umaga po, Pilipinas. Attorney, ano ba yung magiging partisipasyon ng IBP sa darating nating halalan? Well, nag-institute ang IBP this year ng isang help desk for elections. At nag-enter na rin kami into an agreement with COMELEC, nagpirmahan na po ng memorandum at ang IBP ay nakatakdang tumulong sa mga guro na may election duty at tutulong ang IBP para depensahan sila. Alam naman natin, very vulnerable ang mga teachers during elections. It can be a form of harassment or sometimes nagkakamali rin talaga sila. So, madalas silang nakakasuhan. So, in this instance, ang IBP legal aid ang tutulong po sa mga election volunteers natin, ang mga teachers na naka-election duty on the 13th. Ma'am, ngayon lang ito gagawin ng IBP, tama Yes, ba? first time. First time na gagawin ng IBP na merong help desk. Yes. Itong mga help desk, ma'am, saan nila ito makikita or mapupuntahan? Naka-station ang mga lawyers namin in all of the IBP chapters. Naka-duty, may nakatakda pong naka-duty ang mga abogado in each chapter all over the country. So, kung after ma-exhaust ang lahat ng possibilities sa mga presinto at kailangan na talaga ng legal assistance, pumunta lang ang mga botante doon sa IBP chapter na pinakamalapit sa kanila. Kadalasan ang mga offices ng IBP ay malolocate dun sa mga regional trial courts or sa areas na yon or sa mga malapit sa mga court systems or city halls. Okay, ma'am. Nasabi niyo, attorney, yung mga problema na pwedeng Yes. harapin ng ating mga botante. Can you identify, attorney, some problems that you think ay talagang kailangan bantayan ng ating IBP? Well, for example, yung mga disenfranchisement during the election day itself, hindi mahanap ng mga botante ang pangalan nila dun sa listahan. Ang unang recourse nila syempre ay pumunta dun sa COMELEC na nakatakda doon sa presinto. Pagka na-exhaust na lahat ng possibilities nun, oras na pumunta sa IBP. IBP na po ang magtutulong na maghanap ng remedyo para dun sa disenfranchisement ng botante. Of course, there are other instances. For example, merong mga hindi natin maiwasan, may mga areas na may election-related violence in or around the area. Kung kayo po ay nadihado, kayo po ay ang complainant, kayo po ang nasaktan, maaari kayong pumunta doon sa IBP Help Desk. Ang help desk na ito ay limited lamang sa mga botante, so hindi pwede sa mga partisans, so like yung mga kandidato at yung mga immediate supporters nila. However, kung sa issues ng ordinaryo na botante, handa tumulong ang IBP. Actually, ma'am, nasabi nyo yung disenfranchisement, no? Yes. Mga boss, ito yung hindi makaboto, no? Yung isang botante. Ito nga, merong COMELEC app, no, na nilabas, Yes. attorney. Medyo mas magiging personal ako kasi ako hindi ko mahanap yung pangalan ko doon sa COMELEC app. Kasi supposedly, mga boss, pwede nyong hanap kung ano yung status ng registration ninyo. Pero bumoto ako nung huling election, attorney. Paano kapag, kunyari, pagdating sa election day, wala ako doon sa soft copy ng mga voters, tas wala rin ako doon sa hard copy, hindi ako in-issuean, attorney, ng voters ID. Is there any recourse, attorney? Yes, of course. Pupunta pa rin kayo doon sa IBP. You just need to show proof na In most cases, mag-execute kayo ng affidavit. After which, sasamahan na kayo ng abogado kung paano gagawin yung complaint at kung saan i-file yon. After that, it is in the hands of the COMELEC. Okay, attorney. And although yung affidavit, posibleng hindi na talaga kayo makaboto ng election day. Ganun ba May yun, attorney? possibility na ganon. Which is why ini-encourage tayo noon to check kung ang pangalan ay lumalabas dun sa either sa electronic copy, which is the app that the COMELEC provided, or i-verify dun sa COMELEC kung nandun pa kayo sa voters list. It's part of our obligations as voters na makita kung kung updated yung status natin. Okay, attorney, nasabi niyo rin yung election violence, no? Yes.
partikular para sa ating mga botante, pero pati ang ating mga teachers ay binabantayan nyo rin dahil posible magkaroon sila ng, or humarap sila sa ilang forma ng harassment on election day. Ano nga ba yung estado, attorney, ng ating election violence sa bansa na tingin ng IBPI dapat masolusyonan? Well, napapansin na namin, and this is statistically proven, na medyo this year parang mataas ang incidence ng election-related violence. So very recently, for example, sa San Miguel, Bulacan, na nagkabarilan na and patay yung isang kandidato. Right. So, ito ba, attorney, yung mayoralty candidate? yes. Oh, ito yung mayor candidate, no? Yes. Talagang pinatay, so, matataas na yung mga pinaglalaban. At yung violence ay unprecedented. Kasi in some of these areas, hindi heard of yung merong election-related violence. So umaabot na siya in areas that have not seen it before. So either hotly contested ang elections this year, or it's also possible na technology has something to do with it. So nag-iiba na ngayon yung forms of persuasion, kumbaga. Of course, mabigat ang costs ng advertising para sa mga kandidato. And so sometimes meron din recourse to illegal means. So among these means are of course the usual vote buying and election-related violence, harassment of voters, harassment of candidates, and harassment can take many forms. The filing of cases that have no little or spurious no, cases. yes, that have little or no basis. Ang important lang kasi during campaign period are impressions. Right. So, and it becomes all moot after the day. So, paghahalatang-halata na spurious yung case, then there is reason for voters to take a moment and determine kung magiging part ito ng persuasion nila. Diba? But the point here is that because the technology is evolving, part ng growing pains ng sistema yung nagkakaroon ng ganito. You have laws to stop illegal acts, but the human factor will still sometimes insist. So napag-usapan natin kanina, ako nga sa tingin ko, tulad na rin ng nasabi ninyo, na may relation malamang din yung teknolohiya, yung bagong teknolohiya natin sa nagiging talamak, no, na election violence. Kasi nahihirapan na rin yung mga kandidatong magdagdag bawas na direktang impluwensyahan yung balota or yung ballot boxes. So I think may relation na kailangan medyo mas iba na yung kailangan gawin. Wala na nga yung image, di ba naalala mo noon, yung magbabantay tayo ng ballot box, sasamahan niyo pa yung ballot box hanggang sa City Hall. So wala na yung image na yon, nagbabago na rin yung political imagery natin dito. Ang binabantayan ngayon yung PCOS machines. But the problem is the technology and the information na ang average voter understands about the PCOS, medyo malaki pa yung gap. Yes. Hindi pa naiintindihan. And considering that this country is only 20% wired, meaning only about 20% of the population even remotely understand computers or use computers, medyo masyadong hindi pa masyadong naiintindihan. So ang resulta nito are more base methods of trying to persuade either the voters or the candidates. So the result is, sadly, yun nga, election-related violence, and of course, the very buying. Actually, attorney, ako gumagamit akong computer araw-araw, pero I don't, ang alam ko lang sa PCOS, papasok lang ako nung balota ko, tapos babasahin na niya. That's all I know. Ano ba, ma'am, yung mga legal issues na tinitignan ng IBP at saka ng mga abogado na rin sa PCOS machines natin? Well, not officially by the IBP, but we're compelled to discuss and raise as issues, for example, yung pag-question. Kung napapansin nyo ngayon, hindi na masyadong nakaka-participate ang abogado. Doon sa lumang teknolohiya or doon sa dating ballot box or yung mano-mano system, may abogado pa doon. Kasi may mga rules on how to read the ballot, kung ano yung interpretation, pagka hindi malinaw yung pangalan, merong principles like equity of the incumbent. May mga ganon. Ngayon, ang machine na yung nagbabasa. So, lahat ng rules pertaining to reading of the
na doon at wala nang issue na mareraise ang abogado ukol doon. However, because may teknolohiya rin, merong mga nire-raise ang ibang mga abogado ngayon. And some of these issues are very serious and requires the COMELEC to answer them. For example, yung authenticity ng ballots are now determined in effect, no? By Smartmatic. Private corporation. Yes, hindi yung Smartmatic. Board of Election Inspectors, which is required by law. If lagyan ko na rin ng signature ng COMELEC at ng Smartmatic yung PCOS machines, hindi na mababasa ng BEI or hindi nila ma-interpret yung data of the PCOS machine. So in effect, you need to call in either the COMELEC or or Smartmatic to interpret whether and then to determine whether or not the ballot is authentic. So may mga ganon na issues that don't have immediate answers. Of course, the usual PCOS issue is the source code, which right now has not been answered satisfactorily. Medyo natibol ng kaunti, no, Yes. attorney? So the serious question here is, will COMELEC be able to resolve that and be able to assure the public regarding the source code and through their information campaign, or will they not be able to? In which case, will the issue be moot? Kasi matatapos ang eleksyon nang hindi nila nasasagot or hindi nila na ipapakita yung source code. And then what are the legal remedies should that happen? Ang alam naman natin lahat na after elections, kung ano yung remedies na available, mahirap i-impose. Marami sa atin sasabihin natin na andyan na yan. So even in the United States, nakita natin, di ba, nung panahon ni Al Gore and George Bush Jr., at some point, sinabi na rin ng mga tao, it is too painful to have to go through every single ballot, every single vote, na at some point sinasabi nila na rin yan. Right. So it was easier to just stay with the original finding. So ganun din. But the bigger issue now is, paano ngayon yung political rights ng mga tao, yung mga botante? Are we sure that they are protected? Paano kung mali talaga, no? Paano kung mali finding? talaga, correct. Pero attorney, you said, sorry, just to be clear, libre itong pagpunta sa help desk ng mga IBP. This is free, the legal aid for both the teachers and the voters. Wala pong kailangan ibayad dito. This is part of the public service of the IBP. At yung mga abogado para sa help desks na ito, attorney, saan manggagaling? From the IBP chapters. Okay. So, mga volunteers, tama Yes, ba, attorney? Okay, sige. Compulsory volunteers. Compulsory volunteers. Actually, attorney, at saka mga boss, no, si Attorney Trixie ay makakasama rin natin sa Hatol ng Bayan. Yes. Kasabay natin siya magbabantay ng eleksyon sa araw mismo ng halalan, that is May 13. Kaya, attorney, ano yung ina-expect natin na maibibigay ninyo na assistance sa ating mga viewers on Monday? Well, I hope there won't be any need for it. Ano? Alright. So, yun sana. Sana we can just make commentary on how the elections are going or on how the candidates are going. But of course, hindi natin maiiwasan. There are always issues that come up kasi electoral exercise is by nature a contentious exercise. So tingnan na lang natin. I'm hoping that the issues will be mild. And we're praying that these will be peaceful elections. But we will be here to assist the voters should any major issues arise. Okay, attorney. Siguro final message na lang, no, para sa ating mga viewers. Ang pag-cast ng balota ay isang exercise ng political right na naka-enshrine sa Constitution. Kailangan bumoto tayo. Kailangan maipakita natin ang mga choices natin. Of course, staying away from the precinct is by itself a vote, but it is a vote not to change things. So kung gusto natin ng progress, kung na meron tayong control sa ating destiny, the best control is exercised by the ballot. So, sana sa Monday, bumoto lahat po tayo and let's all vote wisely. And we'll see you on Monday. Maraming salamat, attorney. Very meaningful message. That was Attorney Trixie Angeles, ang spokesperson ng IBP.